Grabe talaga mga ka-blessings. Umani ng saya at pag-asa ang libu-libong pamilya sa Cavite matapos ibuhos ang bigas at milyon-milyong ayuda. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park kung saan umabot sa 2,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund, LGSF. Hindi lang yan. Nag-turnover din ng 6.6 na milyong pisong financial assistance mula sa Socio-Civic Projects Fund, SCPF, kung saan bawat isa sa 33 barangay ay nakatanggap ng tig 200,000 piso. Dagdag pa rito, nakipagkita rin ang Pangulo sa 100 at 65 bagong Pilipinas Barangay Scholars bilang bahagi ng suporta sa edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Mabutit naman ay nadat na namin pa yung inyong orientation at ito ang aming bagong programa para matulungan kayong mga estudyante, lalong-lalo na dinadaan namin ng pondo sa barangay. Tigda 200, mamaya ipapaliwanag ko pati. Mamaya ay 200,000 kada barangay, 100,000 noon gagamitin para sa inyo. Patig 20,000 ang bawat presidential scholar. So bawat barangay makakatulong tayo ng 5 scholar, which will with approximately 42,000 barangays in the Philippines, hanggang lampas-lampas na 200,000 ang magiging presidential scholar. Kaya napaka-importante na programa ito para sa akin at sa lahat ng pamahalaan dahil sa aming palagay talagang kahit lahat ng mga programa na ginagawa ng government, sa local, sa national, ay pagka hindi maganda ang training at ang ating mga kabataan ay hindi rin magiging successful, hindi rin magiging matagumpay yung ating mga ginagawa. Kaya kailangan na namin kayo. Ang sabi ko nga dun sa isang grupo ng presidential scholar, kailangan pag natapos na kami, ito yung mga nakikita mo rito, pag natapos na kami, kailangan ready na kayo. Kaya kailangan mag-aral kayo na mabuti at lagi kong sinasabi at idinidiin sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na dala-dala na ninyo. At kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi ito pwedeng kunin sa inyo, hindi ito pwedeng agawin sa inyo, hindi ito pwedeng nakawin sa inyo. At ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community. So good luck, work hard, and the government is here to support you. Sige, ganda umaga. Okay. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong kapaunlarin ang mahal na pagbabago, patuloy sa pag-asenso, magsikap ng mabuti hanggang kuminhala tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino, at bagong Pilipinas.
Ngayon po ay ating natutunghayan ang pamamahagi ng mga bigas sa bawat pamilya dito sa City of General Trias. Ito ay sinasagawa bilang bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Local Government Support Fund or LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Ngayon ay ating nasasaksihan na pinapangunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng tig sa 10 kilong bigas sa ating mga benepisyaryo. Ng bawat mamamayan dito sa atin ng pagbabago, pagtulong sa pag-asenso, magsikat ng mabuti ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kinagin ang sariling ating at nawala ang galing. Sabay ka sa ating Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Maaari na po tayong maupo. Yeah. Maraming salamat sa ating butihing sekretary ng DILG, Secretary. Teka, yung bang pagkakilala sa'yo dito, Governor Pogi, napunta rin sa secretary. So, si Secretary Pogi. Sabi ko, nung nagkakampanya kami minsan, sabi ko, pambira, dito lang sa Cavite, yung governor, ang panlaban niya sa kampanya niya dahil pogi daw siya. Totoo naman. Tanong ko sa mga babae. Mayor Ferrer, ang ating mga kongresista, Governor Remulla, at siyempre, ang mga beneficiary natin, lalong-lalo na ang mga barangay officials na nandito ngayon, barangay officials ng Gen 3, at yung ating mga iba pang beneficiary, mga magiging presidential scholar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po kami dahil meron tayong inilulunsad na programa, dalawang klaseng programa. Yung isa po ang tinatawag na ang manggagaling sa LGSF. Ito po yung nakikita ninyo na bawat, yung meron pa ibang karatula doon. Bawat bayan makikinabang. Yun po, ito po ang ibig sabihin. Ang LGSF po ay Local Government Support Fund. Ngunit sa nakakaraan, hindi po nagagamit ito masyado. At kung saan napupunta yung pondong yan. Kaya ako po ay laki, ang tawag ko sa sarili ko, laking local government po ako dahil siyam na taon ako naging governor ng Ilocos Norte. Nakita ko po ang paano ang patakbo pagka sa mga provincial level, sa mga municipal level, hanggat sa barangay. Kaya po sabi ko, siguro panahon na gamitin natin sa tama yung LGSF. Yan po ang pondo na nasa national government. Ang ginawa po namin ay lahat ng probinsya, lahat ng lungsod, lahat ng mga bayan ay kukuha po tayo dun sa pondong yan at ipinamimigay natin sa ating mga local government officials. Kasama doon sa programang yon, hindi lang po, siyempre yung pondo ibinababa natin sa local government officials, ngunit meron din kaming counting condition na kailangan kasama doon ang pagbigay ng mga 10 kilo na sako ng bigas sa mga lahat na nangangailangan. Yan pong listahan
kung sino ang mabibigyan, sino ang matutulungan dito sa tigsa 10 kilo na sakong bigas, ay kinukuha po namin sa ating mga local government officials, sa mga barangay official, sa mga mayor, sa mga governor, para alam po namin kung sino ang dapat makatanggap nito. At kailangan po nyo malaman, hindi lang po minsanan nito. Itong 10 kilo na bigas ay magbibigay kami 6 na beses kada taon. Bawat 2 buwan may 10 kilo ng bigas para naman matiyak natin ang food supply ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ang gamit namin dito sa LGSF. At yung isa pang programa, yung nanggaling naman sa ibang pondo, Socio Civic Program Fund, SCPF. Ito po ay ginamit naman namin para bigay sa mga barangay. At yung binibigay po natin, kagaya na napaliwanag, yung pong checking binigay ko sa ating ABC at saka kay Mayor, yan po ay para sa bawat barangay, makapagbigay po tayo ng 200 piso. 200,000 piso. Ang 200,000 piso na yon, meron kaming hinihingi sa mga barangay official na kalahati nun, 100,000 piso doon sa barangay ay ibigay sa mga gagawing presidential scholar. Tigda 20,000 piso ang bigay sa bawat scholar, kaya't bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. Kaya po ito ay dahil napakahalaga po na meron tayo magandang training ng ating mga kabataan, na may maganda silang pinag-aralan at para pagkatapos ng pagkapanahon na kami, lilipas din kami. Kaya kailangan naka-ready na kayo para pagsunod ninyo. Kayo magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya we have to have good training. Kailangan maganda ang inyong pag-aaral. Ang lagi kong nasabi ko doon sa ibang kasamahan ninyo sa labas, nag-orientation, ko sa kanila, gawin nyo ng mag-aral kayo na mabuti. Study hard, talagang napakahalaga ang magandang edukasyon. Dahil, lagi kong sinasabi ito, dahil ito yung natutunan ko sa sarili kong buhay. Dahil kapag magandang naging edukasyon mo, nag-aral kayo ng mabuti, napakabigat na kayamanan yan na nasa sa inyo. At kahit ano pang mangyari sa inyo, hindi na makukuha yan sa inyo. Hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng nananakawin, hindi pwedeng kunin sa inyo yan. Yang edukasyon na yan. At yan ang tutulong sa inyo habang buhay na matutulong sa inyong mga sarili at sa inyong mga magiging pamilya at sa mga barangay ninyo, sa komunidad ninyo. Kaya nakakatuwa na makita dito sa Gentry at sa Cavite at sa lahat ng Pilipinas ay magagawan po natin ng paraan upang tumulong. Natapat pa po dito sa krisis natin na nangyari, yung oil crisis dahil sa gera nga sa gitnang silangan, ay nagtataasan yung presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sasabay yung ibang mga bilihin. Kaya mabuti na lang at meron na tayong programang ito. Hindi namin ginawa ito dahil sa krisis. Ginawa talaga lang namin ito. Swerte lang tayo. Mahal talaga ng Diyos ang Pilipinas dahil naisabay ang ating programa. Kaya po, meron din binulong sa atin si SILG, SILG John Vic, na bukod pa rito, meron tayong bubuksan na branch ng PGH na ilang beds ito? 200 beds. Meron tayong mag-groundbreaking daw kami. Itong Mayo na ito, isang PGH na ospital sa Carmona. Kaya ang title ni Sec John Vic, Secretary of All Local Governments, pero parang nauuna yung Cavite lagi. Nakakahalata na kami sa cabinet meeting. Puro Cavite yung naririnig namin sa ating mabutihing secretary. Pero mabuti yan dahil dumalaki po ang populasyon ng Cavite. Tinatanong ko nga,
Sabi ko, yung una kang tumakbo, Sec John Vic, ilan ang population, ilan ang botante mo nung una kang tumakbong gobernur? 1 million ang botante niya. Ngayon, 3 na. Magto 2.6, gano'n, 2.8. 2.8 million. Ang bilis ng progreso ng Cavite. Ang bilis talaga. Ang daming nangyayari. Ay, lumilipad lang kami at nasa daan kami. Ang dami naming nakita na pagbabago. At kaya kailangan naman suportahan ng national government. Kaya nandito po ang ating mga programa. Asahan po ninyo na walang katapusan ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang tumulong sa ating mga kababayan, upang maramdaman ng taong bayan ang mga programa ng hindi lamang po sa national government, kundi pati na sa local government. At sinasabi ko nga sa ating mga local government officials, pag tignan natin, medyo pilot project pa lang ito eh. Kaya unang beses pa lang ito. Kung mapaganda natin ng mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng serbisyo ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Kaya po, magtulungan po tayo, lalong-lalo na sa ganitong klaseng mga araw na may hamon tayong hinaharap. Magtulungan po tayo. Pagka maayos ang ugnayan ng local government at saka national government, marami po nagagawa. At basta tayo ay ipalabas po natin ang ating ugaling Pilipino na may bayanihan, na may malasakit, na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay tayo po ay magiging matagumpay kahit ano pa ang mangyari. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Usually po kasi for this 4th year, napakarami talagang gastusan, katulad na lang nung sa mga research and yung OJT namin. Sa pamasahe po, ang laki talagang bawas po niyan. Minsan, hindi na po ako kumakain for lunch at sa bahay na lang since ang laki nga po nung nagagastos na pamasahe natin today. Sobrang laki ng matutulong ng financial assistance na ibibigay sa amin na 20,000. Mako-cover nun yung mga kailangan namin when it comes to researches and other activities namin sa school. I am very grateful po to our President, Bongbong Marcos Jr., for giving us this scholarship opportunity. And this scholarship means more than just a financial support for us. It is a chance for students like me to continue our education and to work with our dreams. And other than that, mas motivate po kami to give our best and to one day give back to our country. And thank you po for believing in the potential of Filipino students and investing in our future po. Benepisyong ito ay alam namin makakatulong ng malaki sa aming mga barangay. Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng kolehiyo na mabibigyan ng educational assistance. Yung pong nabanggit na halagang 200,000 ay maaari namin, dahil nakakulangan kami doon sa mga street light doon sa aming mga sityo, ay sana pwede namin mailagay ito na maging solar light na para maging maliwanag yung aming mga lugar na medyo alanganin ng mga lugar na yung medyo madidilim. Kami malugod at nagpapasalamat sa ating butihin at kagalang-galang na presidente ng ating bansa dahil isa kami sa napili. Ang siyudad ng General Trias isa po napili para bigyan niya ng mga tulong suporta. Mahirap yung bigas na hirap kaming bumili kasi mahal na ang kilo ng bigas. So, pakilo-kilo na lang din kami bumili ng bigas. Malaking bagay din po yung 10 kilo ng bigas para sa amin, no? Kasi unang-una, para sa akin yan ang importante, bigas. Okay lang na yung ulam, kasi yung ulam kahit pa paano nagagawa ng parang. Malaking bagay din yung kabawasan nito kahit pa paano. Meron kami, maliles po yung konti yung gastos namin sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa sa ganitong pagkakataon na isa po ko na napili sa mabibigyan nito. Malaking bagay at malaking tulong din po ito para sa akin, para kahit pa paano
yung bigas, hindi, yung bigas na to, malaking ano na to para makatulong sa pamilya ko.